Hello Kasimple Finance, welcome sa channel ko. Sa video na to, pag-usapan natin ang 6 financial skills to learn kung gusto mong maging financially stable sa buhay. Una sa lahat, before ko simulan ang topic na to, gusto kong magpasalamat sa 34 subscribers sa channel ko. Kung hindi sa inyo, hindi ko ito magagawa lahat. Sobrang personal na topic to sa akin kasi ito yung naging simula ko nung nagsastart pa lang kung paano maging independent na hindi na umaasa sa parents ko. Ito yung top 1 na gusto kong i-share. Learn your spending habits. Dito na pumapasok yung mga groceries, yung transportation, yung mga daily expenses mo na binibili mo pang araw-araw para masustain mo yung araw mo. I recommend na i-track mo yun every time na may binibili ka or may binabayaran ka para malaman mo kung saan lumalabas yung pera mo. I recommend tracking it for at least 2 to 3 months para malaman mo talaga yung average spending mo. And kung kaya mong isulat sa papel, mas mabuti. Pero I advise na mag-download ka ng app kasi kung sa papel kasi may chance na hindi mo siya ma-track. Mas mabuti talaga na gumamit ka ng bagong application ngayon sa phone. Hindi mo kailangan talaga gumastos. May mga free version naman. Mag-download ka. Ang kaganda nito, pwedeng ma-automate yung mga spending mo. Tsaka at the end of the month, pwede na yung i-calculate automatically yung mga spending mo. So at least aware ka sa mga expenses mo. Number 2 is budgeting. Ito talaga yung backbone para ma-control mo yung mga spending mo. Dito na pumapasok yung needs versus wants. Napaprioritize mo yung mga importanteng bagay bago yung mga bagay na pwede mong ipagpaliban muna. So, ano bang andun sa needs? Ito yung mga food items, yung rent mo, yung utility, tsaka electricity bills mo. Then, kung may insurance ka, sa ngayon, considered na rin na needs yung wifi tsaka internet. Yung mga wants naman, ito yung mga bagay na pwede mong ipagpaliban, yung kakain ka sa labas, yung manonood ka ng sine, yung kung gusto kang bumili ng bagong sapatos or damit, kung gusto mo mag-upgrade ng cellphone mo. So, dito lahat. May mga digital banking apps na ngayon na nag-offer ng Vault method. So, kung papasok yung pera ko from my paycheck, so sineseparate na ng digital bank ko by percentage or yung sinet ko na desired amount sa each vault. So, naka-separate na yung para sa grocery ko, para sa rent ko, tsaka sa mga utilities ko. So, malaking tulong talaga yung budget allocation. Top 3 is live below your means. So, dito, dapat mo alamin kung magkano pumapasok na pera sa'yo. Kung may regular job ka, tsaka may side hustle ka, so lahat ng income na pumapasok sa'yo, i-calculate mo siya, tapos alamin mo magkano yung spending mo sa isang buwan, yung average mo, then dapat hindi lalagpas talaga yung spending mo sa income mo. So, kung negative ka sa isang buwan, so hindi kasya yung lifestyle mo sa income mo. So, kailangan mo mag-adjust sa lifestyle mo. Kung nagko-coffee ka sa labas, pwedeng bawasan mo yung pagbili ng kape or di kaya magtimpla ka ng kape sa loob ng bahay mo. Yung mga bagay na pwede mo i-cost cutting. Number 4 is emergency fund. So, kung tawagin is rainy days. So, dito, kailangan mong mag-slowly build ng extra savings para sa mga unwanted expenses katulad ng medical bills, kung may masira sa loob ng bahay mo, dental health problems. I recommend 6 to 12 months para mabuild tong emergency fund. Ito sobrang personal to sa akin kasi during pandemic, na-experience ko talaga gamitin yung
ito siya. Kasi nawalan ako ng trabaho for at least 7 months. Ito muna yung ginamit ko to keep me afloat sa mga expenses ko. Kasi during that time, mahirap lumipat ng ibang apartment. So, number 5 is financial goals. Ito yung mga bagay na pinag-iipunan mo kasi may expected kang bilhin in the future or gawin in the future. Katulad ng may plano kang mag-vacation trip in 6 months. So, during that span of time, nag-iipon ka ng pera para hindi mo magalaw yung ibang budget mo sa plano mong bakasyon. Then, if gusto mong mag-upgrade ng phone or computer, kailangan mong alamin yung expected expenses sa gusto mong goals. Sa personal opinion ko, mas maganda magkaroon ng financial goals kasi naiiwasan mong maging nabaon sa utang. Kasi personally, ayaw kong umutang sa mga ganitong bagay kung alam ko namang expected ko naman siyang pag-ipunan. Kasi at the end of the day, hindi masarap na bumalik ka sa bakasyon na may pinoproblema kang utang na kailangan mong bayaran. Number 6 is delayed gratification. Ito yung bagay na nakatulong sa akin para iwasan ko yung impulse buying. In my experience, hinihintay ko siya at least a week before ko binibili yung bagay na yun. Para maiwasan ko yung buyer's remorse, tsaka mapag-isipan ko talaga siya kung needs ba siya or wants lang. So, recap tayo. So, ito lahat yung 6 financial skills na dapat mong matutunan. Learn your spending habits, budgeting, live below your means, emergency fund, financial goals, and lastly, delayed gratification. Kung nagustuhan niyo tong topic na to, please leave a like and subscribe sa channel ko. Hanggang dito na lang. See you sa next video ko. Bye-bye.